Salamat sa Panginoon. Out of million youth sa bansang Pilipinas, isa ka sa sumunod at tumugon sa Panginoon. Palakpakan natin po yung Diyos sa buhay. Palakpakan po yung Panginoon. Sabi ko nga po, there's a lot of things that I want to share, but I want to share the words of Jesus, the red letters. May mga Biblia po tayo na may nakasulat sa red or pula na mga scriptures or letters, and that is the word of Jesus Christ. Amen? Pero may mga certain Bibles na wala. But if you have your Bible, let's open in Matthew chapter 4, verses 18 to 22. Matthew chapter 4, verses 18 to 22. This was the first time Jesus called his first 4 disciples. Verse 18, basahin po natin. Sabayin po ako sa pamagitan ng pagbabasa ninyo ng ibang mata. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw 2 brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting net into the lake, for they were fishermen. Natural, nandun sila, dahil sila ay mangingisda. Verse 19, come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish people. In other versions, sabi doon, and I will make you fishers of men. Verse 20, at once, ganda nito, no? They left their nets and followed him. They followed Jesus. Verse 21, going on from there, pumunta pa ang Panginoon. Sumunod na si Simon and Andrew. He saw 2 brothers again. James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat. Ba naman ito? Nasa boat sila. With their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them. And immediately they left their boat, their father, and followed him. Let's bow our heads and let's pray. Our Heavenly Father, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, Lord, we thank you for your word. We thank you, Lord, for the assurance na tinawag mo kami, pinili mo kami, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Alam niyo po, in order for us to understand yung passage na ito, I think na magandang i-review natin yung background, yung kultura, yung lugar, yung oras ng kanyang pagkakasulat ng Matthew chapter 4. Alam niyo po ba, there is a core, pinaka-sentro in the region of Jesus' Galilean ministry. At maaari na mapag-aralan niyo yan. Meron tayong natawag na triangle or evangelical triangle. Imagine niyo sa pinakamapa, this is the Sea of Galilee. And this is yung evangelical triangle, this is Bethsaida, around the Sea of Galilee, this is Chorazin, and this is Capernaum. At doon minsan umiikot, kung titignan natin yung Gospels, yung ministry ng ating Panginoon. Amen? Doon sa Bethsaida, doon nang galing yung mga fishermen, around the Sea of Galilee. Kaya sabi dito sa Matthew chapter 4, the Lord is walking beside the Sea of Galilee. And that was around Bethsaida, na kung saan taga doon si John, si James, si Peter, si Andrew, and even Philip. Doon sa John chapter 1 verse 44, mababasa natin yun. So that's Bethsaida. At makita natin doon, meron yung Capernaum, kung nasan yung pinaka-base ng ministry ng ating Panginoon. And here is Chorazin. Amen. Yung Chorazin, napaka-memorable yun, napaka-significant eh. Kasi meron yung passage sa Bible na sabi ng Panginoon, woe to all Chorazin. Bakit? They see the miracles, but yet, hindi sila niniwala. But here comes, makikita natin dito, naglalakad ang Panginoon sa Sea of Galilee. Imagine niyo ang isang rabbi, ang isang Diyos, the King of Kings and the Lord of Lords, walking beside the Sea of Galilee. Doon sa Bethsaida. Ngayon, ano yung Bethsaida, kapatid? Ano ibig sabihin ng Bethsaida? Sa lugar ng Bethsaida. Ang Bethsaida, kung makikita natin, is small towns. Ayon sa pag-aaral, maaaring mga 8 to 10 families lang. Sa ating, own phrase natin or own term natin, parang barbaryutik. Paalam mo, barbaryutik at ado, di ba? Pero itong Bethsaida, up to 8 to 10 families. Ano meron doon? Ano ba yung fishing ang kanilang pamumuhay? At makita natin na some of the disciples ay galing sa Bethsaida. So, kung makita sa Bethsaida, simple life, no stadium, amen, no big university. Pero andun sila sa, parang nasa ito na simpleng buhay.
Na-enjoy mo naman ang pangingisda. But imagine this, Jesus walking beside the Sea of Galilee, and he saw, nakita po niya, si Simon and Andrew. At napakaganda po ito. Bakit merong significance yung pagkatawag ng Panginoon sa kanyang mga disciples? Bakit? Now, let's consider the next part of Sea of Galilee. Ito yung Chorazin. Ano naman ang Chorazin? Ang Chorazin medyo upgraded, medyo city life. Kasi it's like a community gathering, yung community town. Andun yung mga synagogue. Amen? Magbabasa natin yung mga synagogue. What is synagogue? Ito yung Jewish house of worship, assembly, where they worship, they sing songs, they pray, at matututo pa sila ng mga about cultures as a Jewish, mga law. At some of synagogue, ay meron part ng synagogue na mag-aaral parang study room, kumbaga. And there will be, mai-equip sila ng salita ng Panginoon. And Torah, ang kanilang curriculum. Kaya makikita natin dito, andun yung synagogue, andun lahat. Andun yung mga bagay na nakikita. Andun yung extended family. Pero anong describe ng Panginoon Jesucristo sa Chorazin? Moved to Chorazin. Why? They witnessed the miracles of the Lord, pero hindi pa sila nananampalataya. They see Jesus face to face, pero meron pa rin pagdadoubt sa kanila. But again, lagi kong inuulit, Jesus walking beside the Sea of Galilee. At nakita niya ang magkapatid na ito. Kaya makikita natin dito na isang privilege ang matawag na ating Panginoon. It is always a privilege. Amen. Ituloy po natin sa synagogue. Andun parang general calling. If you want to know the Lord, andun ka. Pero may tinatawag na Bet Hamidrash. Sabi nga po natin, Bet Hamidrash. Amen. Hamidrash. Ibig sabihin ito is a Jewish house of study. If you want na mag-dig-in sa salita ng Panginoon, sa Torah, wherein sa synagogue, andun yung rabbi, kaya makikita natin si Jesus Christ sa Gospel, some of his disciples, dinescribe siya bilang rabbi. Meaning ng rabbi, teacher. Kaya ang Panginoon talagang sa salita ng Panginoon Diyos. And Bet Hamidrash, the house of study, if you want to go deeper, to the next level, you want to go further, pumupunta sila sa part na ito sa Bet Hamidrash na yan, sa training na yan. Dahil ang resulta na, sila ay magiging talmid. In Hebrew word, sabi nga natin talmid. Ang ibig sabihin ng talmid is disciple, is student. Amen. At bilang isang rabbi, tumitingin ang isang rabbi ng talmid, ang isang disciple. Pero kita po natin si Jesus Christ. Amen. Isang rabbi, siguro, maaaring mga ibang rabbi, pumupunta sila sa Chorazin para hanapin ang kanilang magiging talmid o magiging disciple. Pero si Jesus Christ, Jesus, walking beside the Sea of Galilee, sa Bethsaida kung saan nakatira si Simon, si Peter, si James, and John. At tinawag sila, come, follow me. Come, follow me. Kaya, napakaganda mga kapatid. Sabi ko kanina, out of million people, youth na nasa Pilipinas, ilan tayo dito? Huwag tayong mag-discourage. Pero maging blessed tayo. At maraming salamat sa Panginoon dahil tumugon ka sa ating Panginoon. Sa aking ganit nagsisisihan yung pagsunod natin at pagtulong natin sa Panginoon. Amen? Tignan mo yung kanina ko nagsisisihan. I believe in the name of Jesus that we are Jesus talmid, Jesus disciples, Jesus students, kumbaga. Ngayon makikita natin, ano nga bang ibig sabihin ng talmid? Kung pag-aaralan natin yung talmid na yun, yung word na talmid, mga kapatid, ay ang pinaka-goal nito ay hindi lang makamemorize ng Torah, ng Testament, kundi ang pinaka-goal pala ng isang talmid o isang disciples is to walk alongside with the rabbi 24/7. At ang pinaka-goal ng isang talmid, kapag sinabing, Jason, come, follow me. Yung parang gano'n na, pag sinabi ng rabbi na, come, follow me. Alam ng mga tao na, wow, this is a privilege. Isang karangalan naman ako. Kaya, yung response ni Simon and Peter, they left at once
they left their nets. Dahil, imagine nyo ha, pag sinabing, come, follow me. That's the only word. Ang ginawa po nila, they immediately left their nets and followed Jesus. Hindi po sila na-hypnotize. Amen. Kundi alam nila na isang karangalan na matawag ng isang rabbi. Kaya dali-dali sa Tagalog, iniwan ang kanilang lambat and they followed Jesus. Nai-imagine ko habang binabasa ko to, knowing the revelation that you are privileged and chosen, siguro meron tayo umiiyak kasi hindi ko alam. Habang ini-imagine ko ito, maaring dahil sa feel nila yung privilehyo, iniwan yung kanilang lambat, talagang sumunod sila sa ating Panginoon Kristo. And that is the beginning ng kanilang pagsunod sa Panginoon. And being a Talmud and disciple, they will follow the rabbi whatever it takes, 24/7. Kaya, ano gagawin nila? Obserbahan lang nila ang kanilang rabbi. At ang pinaka-goal, they will be like the rabbi. How the rabbi loves the people, how the rabbi ate, dapat ganun din. How the rabbi forgive people, dapat ganun din. How the rabbi will deal with the people outside those community, dapat ganun din. Kaya makikita natin throughout the gospel, hindi magtataka. Andun palagi ang mga disciples, amen? Noong feeding of the 5,000, andun ang mga disciples. Noong sa storm, doon sa Galilee naman, andun yung mga disciples. Bakit? Being an Talmud and disciple, a follower, is coming behind palagi dun sa kanilang rabbi. At napakaganda na marami na ibig, na marami na tututunan ang mga disciples sa ating Panginoon Kristo. Parang ganito. Nandun tayo sa next level of going further. Nandito tayo sa Bible school, training ground. Kaya kanina po, habang umaawit tayo, si Pastor Jerry, umaawit tayo. Yung presensya ng Panginoon Diyos. Bumalik yung mga memories, yung pagkatawag ng Panginoon, napakabuting word. Sana, wala, maski sa inyo po yung nagdalaw pa na tinawag kayo ng Panginoon. If you will allow me to share my testimony, mga kapatid. Alam niyo po ba, yung pag-aaral sa Bible school, it's not my first option. Pero okay, iba-iba pagkatawag natin. Kung si Peter, si Andrew, doon sa Sea of Galilee, habang nangingisda, may ilan sa atin, pumunta sa Bible school dahil talagang gusto mong mag-aral sa Bible school, talagang noon parang pangarap mo na. But a different story sa akin. Alam niyo po bang pangarap ko to be an FA, flight attendant? Yung bang pumunta sa aeroplano, kasi ganda nakakusot, tapos, yun, mga ngawit yung yun yung pangarap ko, mga kapatid. Pero that time, pagka-graduate ng high school, punta ako sa SLU, nag-entrance exam, nakapasa. Pero yung enrollment time, wala kaming pera. That time, lagi pang nag-abroad si Father, wala po siyang mahanap ng work abroad. Until one Sunday, pasok ang nagbukas, yung mga pinsan ko, kung na nag-enroll. Doon ako sa kwarto ko, sabi ni Papa, unod po siya. Anak, mag-Bible school ka muna. Ngayon po, iniiyak ko sa Panginoon. Ayaw ko mag-Bible school. Medyo baby, immature, pero oo, ganun yun. Ayaw ko mag-Bible school. Tanda-tanda ko doon ako sa study table ko, yung computer, desktop pa noon, wala akong laptop. Kaya hindi pa ako mag-Bible school kanina. Dahil wala akong Panginoon. Dahil alam ko yung hirap ng magiging pastor. Ang uncle ko ay pastor, tatay ko ni Pastor Jason, Pastor Josh. Alam ko yung hirap at sakripisyo. Pero sabi ko kay Papa, sige pa, 1 cent lang ha. Kung may mag-parking pa, oo anak, 1 cent lang. Basta makahanap ako ng trabaho. At doon, pumunta ako sa Bible school, tanda ko, nakablura ako noon. Hindi ko tanda ng pastor. Diretso. Payat pa po ngayon, mga kalirais na tayo. Alam niyo po, walang gaya ni Peter and Andrew. There's no stadium, there's no big university. Ay, pinunta pa kami ni Madam Castro that time sa kitchen. Kasi mayroon pang dirty kitchen doon eh. Ang dirty kitchen, lagi ko kayo mag-kitchen. yung wall talagang, ang mga pagpala.
ako sa calling na tawagan sa akin. Na-realize ko na lang po yun nung second year na ako, third year, and fourth year. So napakabuti ng Panginoon Diyos. Until nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral na sana sa labas dahil nakaalis na po si Papa, pero mas mabigat nga yung calling ng Panginoon. Amen? Kaya, nakaka-smell na Lord. Alam niyo ba, nakaka-relate tayo minsan sa mga yung pagkatawag ng Panginoon sa atin. Iba-iba tayo. That's my story. At kung pag-uusapan natin yan ngayon, you have your own story. Amen? May iba sa atin, anak ng pastor, kayo magpapastor, pero sana, know that you are privileged to be called by God and to be chosen by God. Number 1 po, ano matututunan natin dito sa Matthew chapter 4? Number 1, following Jesus is a decision. Amen? Isang pagdedesisyon. Aminin man natin o hindi, pagdedesisyon po yan. It's a divine resolution. And sometimes the decision natin is based doon sa revelation na meron tayo sa Panginoon. Divine resolution, ibig sabihin, ano po yung resolution kapag yung picture? Kapag malabo siya, ibig sabihin, mababa po yung DPI niya. Ibig sabihin, dot per inch. Kaya minsan ang blur naman ang picture mo, sister. Kasi yung pixels konti, nasa 3 pixels lang naman kasi, nasa 30 pixels. Pero pag sinabi mo, nasa 700, ang linaw. Yung mga cellphone natin ngayon, yung linaw, pati yung mga naman, kitang-kita, no? Pero, sometimes it's a divine resolution. Why? The more that you see the Lord clearly, yung decision natin nagiging intentional dahil kilala natin yung sino siya. Yung pag-say yes natin sa Panginoon, you said yes sa Lord dahil very revelational at intentional yung pagsunod mo dahil alam mo, tinawag ka na Panginoon. Dahil siya ay mabuti, siya ang nagligtas sa iyo. And that is why you can't contain kundi, Lord, gamitin mo yung buhay mo for your glory and for your kingdom. Kaya maraming po salamat. Encourage mo ang katabi mo. Salamat sa buhay mo, kapatid, dahil sumunod ka sa Panginoon. Amen. Isang desisyon, hindi nakabase sa desisyon ng iba, hindi nakabase sa anumang pagkatawag o sinasabi ng iba, kundi dahil tinawag tayo ng Panginoon. Si Peter, si Andrew, they had the reason to say no. Pero bakit sila sumunod? At once they left their kids. Why? Dahil meron silang revelation. Wow, this is the rabbi. This is the teacher. This is the master calling us to come and follow him. Let's go! O, siguro parang pag ikuha mo lang, i-imagine mo lang yung gospel, no? Gagawin mo mag-isa pamuhay. Parang, halika na kapatid, magkapatid sila eh. Halika na, huwag ka na pitupit, halika na, sumunod na tayo kay Rabbi. It's a privilege. It's a decision. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Yung pagdedesisyon, it begins when we receive Him as our Lord and Savior sa buhay natin. That's the beginning. When we encounter Him personally, yung may revelation ka sa Panginoon at yung na-reveal sa iyo yung pagmamahal ng Diyos. That's the beginning. At yung beginning na yun, talagang nag-grow naman, no? Talagang, yung tinanggap mong Panginoon, nandiyan na. Inas ka na magpakanta, magpa-worship lead. Eh, siya nakakalas na. Magpa-worship lead hanggang lumalalim yung pagkatawag ng Panginoon. Habang magpa-worship lead ka, merong boses ang Santo Espiritu. Tatawagin kita ng pastor. Hanggang sabi, yes, Lord. Minsan parang Jonas tayo na nag-resist, but there is conviction na hindi natin makunti. Yan alam natin, we have the revelation na galing sa ating Panginoon. Sabi ko nga po, may iba't iba tayong kwento. Pero sana po hindi po tayo nagsisi na decision na nandito ka. Amen? Hindi po tayo nagsisi, kundi inspired, blessed, encouraged, empowered na nandito po tayo sa mga oras na ito. Following Jesus is a decision. Nagsisimula po dyan. Number 2, following Jesus is a commitment. From a decision to commitment. It's a constant devotion sa ating Panginoon. Hindi lang one-time encounter na kaya pag-receive mo kayo sa Panginoon, but it's a daily encounter of who Jesus is. Example po ito para mapag po natin, no? Sino po nakakarasin ito na meron tayong mga crush season mo, no? Okay, mara ba kayo? Wala kang ibang example. Alam nga yung example ko si Brother Jason. Yung sarili ko na lang. Alam niyo po, sa kabataan ko, hindi pa ako pastor noon. Lagi kong
sinabi siya sa mga young people noon, inspired ako, pumunta ng challenge. Inspired ka, pumunta sa harapan. Hindi dahil gusto mo makatabi si pastor, pero meron yung basis. Tapos, ako titignan ka na. Nakataas kamay dahil alam mo nakatingin siya. Ito po, sinishare ko. I don't know what your experience is. Pero sinishare ko po ito dahil karanasan ko. Sometimes may mga crush season tayo na nag-follow tayo sa Panginoon dahil may motivation and inspiration dyan na outer, hindi kay Jesus. But God's grace is always enough. Huwag yan anak, dito. Huwag yan anak. Yan. Kaya makabuti naman, His grace is always enough for us. Pero sana huwag tayo mag-stay doon sa crush season natin, kundi deeply rooted follower, talmid of our Lord Jesus Christ. Napakabuti po, no? It needs time to spend more time sa Panginoon. Sa kanyang salita, sa prayer. Alam niyo po, being a talmid back then sa Jewish culture, 24/7 walking with Jesus. Grabe po, no? At I treasure po, habang dito kayo sa Bible school, treasure every time na meron kayo sa Panginoon. Paglabas, there will be battle. Marami ng distractions na kukuha ng time mo. Kaya habang dito, sanayin natin yung sarili natin mag-devotion, sanayin mag-pray para paglabas, prayerful pa rin. Amen. Paglabas, nagde-devotion pa rin. Hindi yung paglabas, iba na yung ginagawa. Iba na yung pinukuhan ng time. Kundi ngayon pa lang, habang nasa training ground, lagi sasabi ng mga instructor ko noon, thank you po mga sir, mga ma'am, na sabi nila, this is your training ground. And yes, tama yun. Na-realize namin, when we go outside and go into a ministry, ito pala yung public, ito pala yung private intimacy before going to a public ministry. This is essential. Kaya huwag niyo pong sayangin. Chapel service! Chapel service na! Let's go! Chapel service na naman. Friday na naman bukas. No! Alam, mag-aaral ka, nakakayal ka ng subject. But no. Treasure every moment. Amen? Treasure every moment that you are here. Yan po yung pag-i-equip ng Panginoon. Nandito kayo sa Beth Rush. Moment po ninyo. Training ground. Ready to follow Jesus whatever it takes outside. Kaya ang Panginoon po tumulong sa atin. I encourage you not to be a fan, but to be a follower. Kasi yung fan minsan, di ba sa feeding of the 5,000, maraming mga tao muna kay Jesus Christ dahil they're seeking for food to eat. Kaya sabi ni Jesus Christ, nandito ba kayo dahil kayo ay nakakain? Sometimes, mga fan, pero sa Panginoon, don't seek the miracle, but seek the miracle working God. Amen. Amen. Yung po yung pinaka-goal po natin. Hindi po tayo maging fan na gusto natin yung mga presents or gifts, amen, from someone na hinahangaan natin. Parang, yan ang jacket yan. But, being a follower, longing and desiring, not for His presence or gifts, but His presence. Kaya ang Panginoon po tumulong sa bawat isa sa atin. Be a faithful talmid of Jesus Christ. Hindi po kami, mga pastors, mga teachers ninyo, ang ultimate na sinusundan ninyo, kundi ang ating Panginoon. And that is our goal, to be like Jesus, the King of Kings, and the Lord of Lords. And lastly, una po kanina, following Jesus is a decision. Following Jesus is a commitment. It's just like saying, Lord, whatever it takes, I will follow you. Kaya na maganda po, no? Tignan natin dito. Matthew chapter 16, verse 24. Then Jesus said to His disciples, His talmid, in Hebrew word, if anyone desires, ibig sabihin, my decision, my choice, to come after me, other word for follow me, let him deny himself, meaning forget about himself, hubarin yung flesh, and take up his cross, that's a commitment, and follow me. Kaya, ang pagsunod sa Panginoon, pag-obey sa Panginoon, minsan masakit. Tama? Naranasan niyo po ba yun? That every time sumusunod tayo sa Panginoon, ay may sakripisyo. There's cost kapag sumunod tayo sa Panginoon. Kapag hindi mo nararanasan yung sakit o
or may kirot ng pagsunod sa Panginoon. Parang walang cost. Be grateful na sometimes merong sakit at may sakripisyo dahil tunay na binigay mo buhay mo sa Panginoon. Dahil meron mang hinihubad, may nililimot natin yung sarili natin. And just all in na sumunod sa Panginoon. Commitment says, I will follow for whatever it takes. Magpapatuloy ako, Panginoon, habang sa huli ng aking hininga. Amen? Yung po yung buhay natin. That's our life. At kayo po, soon to be pastors, ang buhay natin is the Word of God. For the Word of God is Jesus. Amen? John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14. And the Word became flesh. And that is Jesus. This is our life. And lastly, mapag-close na po ako dito, following Jesus is a privilege. Thank you, Pastor Aaron. Ang pagsunod po natin sa Panginoon ay isang pribilegyo. You are not just nobody. Hindi lang tayo sa mundo kasi kung sinabing pastor. Experience ni Mother, like kung sinishare, lagi yan sinishare. Kapag na-encounter, nalaman nila na ako yung anak niya. Saan siya nag-aaral? Back then. Noon pa po. Sabi ni Mama sa Bible School. Ano yun? Ano yun? Naging pastor. Yung second question, ilang sweldo? Sabi ng mama ko, si Lord na lang magpapasweldo. Amen. Alam niyo po, being a pastor, talmid, student, follower of Jesus Christ, you are not just nobody. Yeah. You are someone who responded yes to the Lord and yes for His kingdom and for His glory. Kung hindi ka tinawag, sino pa? Yun ang laging isipin. The world is waiting for you. We are Jesus representatives, sabi sa kanyang salita. We are Jesus ambassadors. Kung hindi ka tinawag ng Panginoon, sino pa kaya ang tatawagin ng Panginoon? Naniwala mo ba kayo that we are called and we are chosen? Yes, huwag na kayo mag-doubt. Don't doubt. Tinawag tayo ng Panginoon. Matthew 22 verse 14. For many are called, but few are chosen. Sa Tagalog sabi nito, marami ang tinatawag, present tense. Ngunit kakaunti ang pinili. Bakit? Now consider the Greek word. Yung salitang called is kletos, meaning you receive the invitation. At yung chosen in Greek word is ekletos, meaning they accept the invitation. Pero bakit kakaunti ang pinili? Dahil kakaunti ang nagsisay yes sa Panginoon. Pero ang Lord, tumatawag ng laborers. Just like saying, Leah, come follow me. Different responses. Ayaw ko, gusto ko ganito. May pangarap ako sa buhay ko, Lord. Sa kanan, tapusin ko muna yung kurso nito. Come follow me. Come follow me. Amen. You receive. And that's why you're called and chosen. Because we say yes to Jesus. We say yes to Jesus. And yes for Jesus. The Sea of Galilee is the place of calling. But napaka-amazing dahil sa Matthew chapter 24, it says, nung mag-a-ascend ng Panginoon sa langit, tingnan mo natin dito, Matthew 28. Then the 11 disciples went to Galilee. And Jesus said, all authority from heaven and earth you have given to me. Therefore, go and make disciples to all nations. Baptize them in the name of the Father, the name of the Son, the name of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you, as assurance and promise, to the very end of the world. The Sea of Galilee, they received their calling. Again, in the Galilee, they received their sending. And now, sa may Sea of Galilee po, tinawag ng Panginoon, this is the moment na sisend ka ng Panginoon. It is a privilege to follow the Lord. Amen. My last question, how desperate we are to be like Jesus. How desperate we are to be His disciples.
how desperate we are to follow Him whatever it takes. Tumayo mo lang lahat. Hindi po lang natin mga, just communicate with the Lord. Be reminded that following Jesus is a decision. It's a commitment. It's a privilege na tinawag tayo ng mga. Sabi sa salita sa John 15:16, You don't choose me, but I chose you. Kaya si Lord ang pumili sa akin, mga kapatid. It is not about who we are, but it's all about to be like the teacher, to be like the rabbi. That is our goal, to be the likeness of our Lord Jesus Christ. I encourage you, Bible school students, go further, go into the world. The world needs you. Love God and love people. And whatever the reservations, lay all down, surrender. All in sa Panginoon. Maraming salamat. I'm so blessed and encouraged na kayo ay sumunod ng responsibilities sa Panginoon. Kaya kung si Pastor Eddie sa harapan, we'll sing this very old song yet powerful song about surrendering our lives to the Lord. Ang pagtutulong sa bawat isa sa atin. Ano po ba natin ang surrender? Kapag kailangan po ay let's meditate and think about Jesus calling us. Imagine that Jesus is walking beside the Sea of Galilee and here you are. Oh, Jesus, I surrender all to Thee, my living river. I will never love and trust in His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender. I surrender all. I surrender. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender I surrender. I surrender. Let's take this moment to just pause for a moment. And i-appreciate natin yung pagkatawag ng Panginoon sa atin. I was 15 years old when
tinanggap ko si Jesus Christ sa aking puso. Yung pag-say yes ko sa Kanya, hindi ko akalain na mas lalalim yung pag-yes ko sa Kanya. When He called me to be a pastor. At ngayon, masaya naglilingkod sa Kanya. Lubos-lubos ako nagpapasalamat dahil hindi lang ako niligtas ni Lord from my sin, pero niligtas na rin ako sa makamundong bagay. And now I am serving Him for His glory and for His kingdom. And that is the highest calling. That's a privilege. We are serving the King of Kings. We are serving the Lord of Lords. Kaya maraming salamat sa Panginoon. And now, this year and currently, naglilingkod sa Panginoon. Encourage you po mga kapatid. Magpatuloy tayo. Ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. No retreat, no surrender. Give ourselves to the King of Kings and to the Lord of Lords. Itaas po natin kamay as a posture of surrendering sa Panginoon. I pray, but you pray. And let's thank the Lord sa pagkatawag niya sa atin. Our Heavenly Father, we thank you. Maraming salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil mahal mo kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil pinagkatiwalaan mo kami, Panginoon. Maraming salamat, Lord, that out of millions of youth, people around this world, tinawag mo ang mga students na ito, Panginoon, na iyong maging talmid, maging disciples, maging follower. And such a privilege to be called by you, to be chosen by you, serving the King of Kings and the Lord of Lords. Lord, wala ko kami magpanalangin, Lord. Turuan mo kami. Bigyan mo kami ng kalakasan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan na galing sa iyo, Panginoon. Lord, punuin mo kami ng iyong pagmamahal, kung gaano mo minahal ang mga tao. Ganun din po sana ang may bahagi namin sa mga tao, mga kasalamuha po namin, sa mga taong pag-ministeriwan namin, Panginoon. Lord, wala kaming ibang example, wala kaming ibang model, wala kaming ibang i-imitate, kundi ikaw, Panginoon Jesu Cristo. Because you are our Master, our Teacher, our Rabbi, our Lord, and King. And maraming salamat, Lord. I do pray for these Bible school students in the name of Jesus. By the power of the Holy Spirit, may you clothe them with your presence from head to toe in Jesus' name. Na hindi po ma-distract, Panginoon, na ginagamit ng kaaway to distract them. But Lord, in Jesus' name, they will pursue their calling. Lord, no turning back. Wala nang atrasan, Panginoon. But knowing that we are privileged to be called by you, magpapatuloy kami, Panginoon. Hindi man po namin alam kung ano po yung kahihilat natin in the future. But Lord, it is our joy. For the joy of the Lord is our strength. Joy namin na maglingkod sa iyo. Because you are the reward and the rewarder, O God. You are the working, miracle working God. Kaya maraming salamat, Lord, that we don't chase the blessing, but we chase, Panginoon, yung nagbibigay ng blessing, Panginoon. Lord, we thank you. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon ito, sa pag-aaral po ng mga Bible School students throughout the day, sa mga professors, Panginoon, mga teachers, Panginoon Diyos, ng Bible School students, from admin hanggang sa pinaka, mga Panginoon Diyos na magtatrabaho dito, Lord, in the name of Jesus, we thank you for their commitment sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa kanilang buhay, Panginoon, sa kanilang lakas, sa kanilang effort, Panginoon. Dahil mahal ka namin, Panginoon. We're doing this, hindi dahil may reward, hindi mahal ka namin, Panginoon. And that's the overflow. And we thank you, Holy Spirit, for your empowerment, for your power, the dunamis power, the miraculous power that comes from you. Use us for your glory and for your kingdom. To God be all the glory, all the praises and thanksgiving belongs to you, Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng aming Lord Jesus.